proposed budget sa executive, what will happen next? Well, tunan pa nato na i-conduct naton ang committee hearing. Anyway, proposal pa man lang ni isang executive, it does not mean na amo ning final version sa ato na budget. Nabatian nyo naman nag-manifest ng ato na vice mayor nga na-slash ang iyang budget sa capital outlay. Hindi na ako sigurado kung ano ang basis ang iyang pag-slash. As of now, ito magog pa lang ninabaton ang ato na annual budget. O galing, well, lang taon ta lang kung anong basis. Kaya daw kumpleto pa naman ang mga furnitures and fixtures. Anyway, hindi pa man siya permanent. Pwede pa na yun natin siya malantaw kung ano pagin natin or pwede natin i-supplemental budget kung may mga request man siya. Pero tanan ng mga bagay gina-justify gidman kung mapangayo ka mo budget sa proposal sa executive kag syempre i-verify man sa legislature. So paano gina-prepare ang budget during the budget call? Ginapangayuan bala sa proposal ang sa mga Exactly. Tanan ng opisina ginapangayuan proposal. So, hindi lang ako privy kung ano itong klase yung proposal ang ginapangayo ni Vice Mayor. That's why nag-request man ako kung on record na manifest naman. Hindi man ako convinced sa iya nga manifestation kaya wala iya man naging detail kung ano na mga gin-request niya. So, maybe base wala sang detailed man na ano da. Pero let's see. But then again, sa side sang Iloilo City Council, naintindihan man namon nga kabudlay subong mag-manage ang budget ilabi na gid kay gin-extend ang 40% discount sang RPT. So medyo tight kita tayo kay gin-expand nato na yung services ng syudad. Kadamo na sa mga libre bulong do nagabaha na subong libre bulong may mga physicians na nagalibot sa ato ng mga mega health centers. Kadamo kita sa mga facilities kag dugay-dugay mo open naman ang public market. So we decided sa City Council at least sa majority i-slash na lang ang ato na SESPEDEC. We'll take the first sacrifice na lang para sa mga pamuluyo sang syudad agod mabatsagan Manila nga this is public service kag austere kag conservative kita mag-manage. Isang clear nga advantageous sa inyo and mga councilors ang manifestation ni Vice Mayor Baranda. We are not certain, I mean from the parts ng sa ako na committee ba. Wala pa man ako certain kung ano gid man to your requests. Hindi man siya ganin maka-state on record. If you are speaking from a position of truth, you could easily say it in your face, no? Pero I was not impressed with the retort or the lack of retort. So lantaon ta may basis gud man ang request siya sa iyang capital outlay. Pero initially, Councilor, budget for 2026, ano ka na ba? 4.5 billion. Ilang increase niya? Ilang percent increase niya? Well, if I'm not mistaken, 4.1 or 4.2 ang sanglingad na tuig. I think it's an increase of 300 million. But if you compare it sa mga previous years, may mga 500 to 600 to 700 million na increase. This is a very slow, though comparative slowdown niya sa buong tion. Ilang percent ang dependence natin sa India? Wala pa ko kalabot sa ina nga portion ang ano. Pero i-exhaustively discuss na sa ato na committee hearing kag syempre i-include ko man na sa committee reports. Ano kadugay mahimo or ano kadugay ang committee hearing until such time na kita finalize ang budget, Councilor? Well, as of now, I have to admit we have to traditionally exhaustive man ako mag-deliberate ng budget. Pero I feel na subong considering sa public opinion kag medyo admittedly sa national government tubo ang public trust. So idon tagid ni ang investigate, pag-examine sa ato na annual budget, gahatagan tagid chance ang opposition maghatag sa ilang manifestations. This will be a very long hearing. So I'll try to be as transparent and as open as possible. Invite ko ang media kung possible maka-attend ko mo kung may tempo ka mo. And mabatian nyo man makita nyo man sa committee hearings. Councilor, may consensus ba ini ang pag-slash ng SESPEDEC sa mga councilors? May consensus of majority of the councilors? Well, it is a proposal. So mayara sa consensus. Kaya sige na lang, no? We'll find other ways kung paano kita maka-pursige sa mga services ang mga legislative balaan naman ang kada councilor may mga program sa barangay. We'll find ways siguro sa mga supplemental or may mga savings dara na naman ipaagi. But as of now, we'll take the biggest blow na lang anay. Councilor, follow up on the SESPEDEC because Vice Mayor Baronda mentioned
na ang SESPEDEC niya at ni Councilor Mabida has not been approved yet by the executive. Diin kita right now regarding that one. Well, as of now, gitunaan ko man na kay nabatian kung ilan ang mga complaints. As of now, mayroon siyang existing ordinance na require ang minimum nga appropriation para sa sa SESPEDEC. Any excess sa minimum nga na, if I'm not mistaken, ang minimum for the Vice Mayor is 120,000. Ang minimum sang konsehal mga 72,000 a month. If I'm not mistaken sa existing laws. So any excess ina discretion na sang executive. No, discretion na because it's not required by existing ordinances. No. So possibly sa ako na lantaw base ang excess na sila or something sa ila minimum. Wala na naman ang dynamics ang politika. Hindi na ako gusto mag-discuss na. Pero there is a bare minimum requirement. So possibly no na i-consume na nila ang ilang minimum. Consider ng mga department sa initial sa 2026 budget ang mga department nagkantuan sa budget. I could not discuss that as of now. I have to admit na kulang pa ko sa knowledge sina. Pero mababalaan yun na after sa committee hearings. Councilor, magabalik ka nga power of the purse. Asa din ang powers ng City Council sa purse? Well, exactly no kung wala sang budget ano ibutang mo da, but we have the power no to verify no i-check and balance ang proposals ang executive. Of course they are the ones to propose no kay ila ng mga opisina, ila departments, pero at the end of the day kami ga-approve. So basically amo na low check and balance siya. So dugang sa budget makaya. Hindi lantaon ta kung ang ila estimates exacto. May tendency nga underestimation siya, overestimation. Mabalaan ta gid. Pero makaslash ka mo sa budget. Yeah. Yes, Was there exactly. any instance ng time nga ikaw ng chairman nagslash ka sa budget? I decided not to because ang mga proposals ng City Council gina-avail man through the supplemental budget. Lantaon ta kung mapilitan kita mag-slash sa subong nga tinion. Lantaon ta eh. So, isa na da ang concern ni Vice Mayor. I will be serious ang iya na concern although hindi ako satisfied sa iya ng initial na answer. Pero tingmaan ta. Anong mga counterparts ang Committee on Appropriations sa committee hearing? Or Committee on Appropriations na? Committee ng preparation siya pero anybody is invited. Kiti public man siya in nature. Pero kada councilor, may hearing mo sila budget or bilog na ang sa SP? Bilog na sa SP, invited na ng mga konsehal, invited man ang mga department heads ng SP. Lantaon ta kung ano gid man ang resulta sa hearing. Councilor, question on my end. Reaction natin on the Colorali motion on the privilege speech of Councilor Mabida. How do we view this? You mentioned there was a struggle on passing an FOI ordinance on 11th City Council. It's a very good measure. I admit it's a very good measure from Councilor Mabilog, and as I manifested earlier, no, hindi siyang first na action towards granting or enabling the freedom of information sa mga Ilonggo. Sa 11th Council, I think si dating Councilor Dr. Candice Tupas nag-propose pa sa similar na measure. Pero mabudlay mag-implement nga tinion kiti hindi pa establish ang method kag control system sa pag-release ng information kay mayara sang freedom of information sa constitution pero mayara sang data privacy acts na national law. So paano ma-reconcile kay may mga sensitive protected information man ginatago diri sa syudad na gina-collect sang city government. So we need to create safeguards and measures na pag-release sang ina nga information. That's why gin-create man namon ang DASMO. I think Councilor Nene de la Llana was drafting an ordinance sa FOI, pero as of now we support the FOI. That's why wala man may nag-object, wala may nag-deliberate, wala may nag-argue. So this is a measure bigat pa ni na gina-pursue, pero it just so happens nga si Councilor Mapilo ang nagdosyon sa Nina Chimpo. Councilor, ano ang specific roles ng DASMO? For instance, for example, if we request a document from the city engineer's office, does it have to go through to DASMO or ang DASMO ang ma-release? Ano ang intervention or ano ang role ni DASMO sa pag-release ng document? Basically, ang DASMO do custodian sa mga data information, especially ang mga private protected information. So ang DASMO do amo na siyang control nga body ko determine kung protected sa siyang data privacy or not.
So sa subong ginafundingan, ginatagan sang it has to be protected sa what's it called, mga IT na mga programs and whatever procedure. Hindi ko IT expert ha, pero may mga procedures na dapat para ma-prevent from hacking and leakage, mga klase ng mga bagay. Hindi ba counselor sa data privacy there is a particular, I don't know lang if clearly stipulated nga if the request contains sensitive information, it has to be only redacted. Like tabunan lang siya kung ano. Hindi ayan nga pwede tayo apply na diri once ga request ng media. Well, sa formatting a document. that's very dangerous, no. Depende sa request. May mga request na dapat i-deny, may mga request na dapat i-modify, no. It is up to the data controller, no, to determine kung ano as provided sa ato na national law. May damo sa mga existing na mga contracts and agreements ang Iloilo City government nga requirements ang data privacy. So it's a very difficult thing na i-manage. So sa ininatikang ni Councilor Shing Nabilog, the intent is good, pero lang tawon ta kung paano ni siya na-implement. Pero di ba sir, dumiyara ba kita sa practice nga may national law, nga pasal kita sa ordinance, as Yes. an enabling ordinance. Yes. So not all ang ma-disclose, but hopefully ang most gid na mga data na especially may ara sang public interest. Thank you. Councilor, last ako niya, and following the order of the new ombudsman niya i-publicize ang statements of asset, liabilities, and net worth. Your take on this. Free ikaw anytime na mag-request kami to Go ahead. publicize your Free nga ako na salin. Go ahead. Ano gid di makitaan nyo na sa ako na salin na mga kautangan ko. No, it's a good measure. It's a good measure, no. Para makitaan man ang transparency, no. Kag makitaan tagid kun nag-accumulate na mga ill-gotten wealth kag kun ano. As for me, I cannot speak for my colleagues, pero ako from a personal note, I have nothing to hide. Makitaan nila tanan. So makitaan nyo gid na wala man ta sang way man ta nagasenso gid sa politika, puro na lang ni public service na nabona na natagani. So that's it. That's a good measure. Kabay pa ang mga big fish na mga senator, mga lagko ng mga opisyales kabay pa ma-adhere man sa ining measure. Thank you, Councilor. Councilor, pwede ka pa isang summary lang sa budget. I'm so